ano na lang mangyari kung merong maghain ng mga bogus? Katulad ng sinabi ko kanina, anong mangyayari kapag yung mga kakampi halimbawa ni Sara Duterte, maghain sila ng mga bogus na impeachment na mababasura lang kasi bogus na, eh. Wala namang ano, walang dating, hindi tatalam. Gawa-gawa lang nila para lang makapaghain, para lang ma-meet nila yung standard na magkaroon ng, ah, technicality patungkol sa 1 year ban, 'no? 1 year rule ban na tinatawag. So, ang gagawin na lang ng mga ano, ang gagawin ng mga kakampi, eh, maghahain na lang sila ng maghahain ng mga bogus impeachment, kung gano'n naman pala, 'di ba? Kaya nga mga kaibigan, marami pong nagsasabi hindi po puwede 'yan. Yung sinasabi na 'yan ng Supreme Court, hindi 'yan pupuwede. Kasi kung titingnan natin yung ruling na ginawa nila, mga kaibigan, 2011, mga kaibigan, 'no? Hindi naman ganyan, eh. Yung sinasabi ni Bukoy, 'no, yung spokesperson ng House of the Representative, yun ang tama. Kasi ang pinaghuhugutan nila ng kanilang, guidelines, 'no, yung guide nila ay yung mga inilabas din na na mga ruling ng Supreme Court. Ngayon nakakapagtaka, bakit binabali ng Supreme Court ang kanilang mga naunang ruling dahil lang dito kay Sara Duterte? Ang tanong natin, kung hindi ba ito si Sara Duterte, the same ba ang gagawin nila? Babaliin din ba nila yung dati nilang mga ruling? Yan ang tanong natin mga kaibigan, 'no? Babaliin ba ng Korte Suprema yung mga dati nilang ruling? Kasi ang House of the Representative ay doon nag-i-stand. Yun ang guidelines nila. Yung mga dating ruling ng Supreme Court, yun ang ginagamit nila. Pagkatapos ngayon biglang ang Supreme Court iniba nila ang kanilang ruling. Ano yun? So, kung titingnan natin pati yung mga law student nito, magkakaroon ngayon ng kalituhan. Kasi pinag-aaralan nila yan, eh. Magtataka ngayon sila, bakit biglang nagbago? Ganito dati ang ruling ng Supreme Court, bakit ngayon bigla nilang iniba nung si Sara Duterte? Parang nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ano, pag-iisip na, bakit iniba nila yung ruling nila? Dahil ba gusto nilang isalba ang Vice Presidente? Kaya mga kaibigan, hindi hindi mo talaga mapipigilan ang taong bayan na mag-isip or pag-isipan ng masama ang Supreme Court. Hindi nila tayo kumbaga masisisi na mag-isip ng masama sa kanila kasi ayan na yung ruling nila 2011, eh. Pagkatapos ngayon biglang binago nila. 'Di ba mga kaibigan? Gano'n yun. Basahin niyo yung Supreme Court ruling. Ang ginawa nila sa mga na-impeach na mga opisyales. Basahin niyo para malaman niyo na pagdating ngayon kay VP Sara Duterte, binalewala nila yung kanilang sariling ruling at gumawa sila ngayon ng panibago. So, obvious na obvious. Parang kitang-kita natin yung pagsasalba kay VP Sara Duterte. So, totoo ba so, para tuloy masasabi natin na may katotohanan siguro itong balita na kumakalat bago pa man, nag-declare ng desisyon ang Supreme Court, bago pa man sila nagdeklara ng kanilang desisyon, kumakalat na 'tong mga ano na 'to, mga balita na 'to, na umano'y pangungunahan ng 12 justices ng Korte Suprema na itinalaga ni dating Pangulong Duterte at ang ponente raw ng desisyon ay si Justice Marvic Leonen na itinalaga ni Pinoy. Marahil para bigyan ng kunwari ay credibility sa mata ng mga dilawan
or oposisyon. So ito ha, may mga impormasyon na ang Korte Suprema ay magdideklara na hindi constitutional impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So ilang araw na ito kumakalat sa social media, sa mga Viber, sa mga private messages. Ilang araw na yan kumakalat. Alam na ng taong bayan. At mukhang alam na rin ni VP Sara Duterte. So ano yan? May under the table ba? Meron bang deal? Magkano ba? Magtatanong tayo dito mga kaibigan. Kasi kumakalat na ito before pa. No? So kung totoo yan mga kaibigan, grabe ha. Nakakatakot na talaga. Nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin mga kaibigan, nabibili na ang Korte Suprema. Napaka-dirty ng gawaing ito mga kaibigan, na kahit ang Korte Suprema ay nabibili na ng mga Duterte. Tatanong tayo dito mga kaibigan, ganun ba karami ang kanilang pera para bilhin pati ang Korte Suprema, para iayon ang desisyon sa Vice Presidente? Pag ganito to, mga kaibigan, nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Na kahit, halimbawa, ikaw, aakusahan ka na lang basta-basta, wala kang kasalanan, babayaran yung mga judges para lang mailagay ka sa jail. Nakakatakot na to mga kaibigan. Wala nang rule of law kung ganito. No? Kaya nga mga kaibigan, para sa akin dapat yung Pangulo natin makialam na rin dito, no? Makialam na rin si PBBM. Masyado kasing mabait yung Pangulo natin at ginagalang niya yung equal branch no ng government, ginagalang niya at hindi siya nakikialam. Pero kung ako dito ang Pangulo, mga kaibigan, makikialam ako dito at papaimbestigahan ko ito. Bakit? Bakit kailangan to paimbestigahan? Kasi mga kaibigan, maaga pa lang kumakalat na to. So may something dito mga kaibigan. May something dito. Hindi ito yung normal, no? Hindi ito yung normal na nagdesisyon. Tsaka magtataka ka mga kaibigan Korte Suprema, nagdesisyon agad-agad. At during the time pa, mga kaibigan, na walang mga pasok ang gobyerno. There's something, di ba? Parang talagang gusto nila na ihabol talaga sa SONA. Kaya mga kaibigan, hindi masisisi ang taong bayan kung mag-iisip ng masama or kung mawawala ang ating tiwala sa Korte Suprema dahil sa nangyayari ito. Kaya naman sinasabi ko talaga mga kaibigan, kaya talagang tama lang na sa dahig sa ICC litisin si Duterte. Dahil pag dito, walang mangyayari. Talagang pera-pera lang ang usapan. Diba? Yun mga kaibigan. Kasi kumakalat na ito na balita Wala pa yung yung pagproklama ng Supreme Court na unconstitutional. Alam na ito ng maraming tao. Na i-vlog na rin natin. Diba? So, grabe, no? Nakakatakot mga kaibigan kapag ganito na. No? Nakakatakot talaga. Kasi ibig sabihin, wala, pera-pera na lang pala. Nabibili na pala ngayon ang Korte Suprema. Nabibili na. Grabe, no? Katakot to. Hindi ito normal, guys. Nakakatakot ito talaga, sa totoo lang. Wala na tayong rule of law pag ganito. Kakatakot. Kasi, pinaglalaroan na lang nila yung pinaglalaroan na lang talaga nila yung yung batas. Maraming pera
Ay. Nakakatakot talaga ang nangyayari nito. Okay, basahin lang natin itong ano, merong post dito si Professor Contreras, no? So, basahin natin, fundamental flaw in the Supreme Court ruling. What the Supreme Court ruled. Andito, pinost niya, no, yung ruling ng Supreme Court. So ito pa, mga kaibigan, in a unanimous decision on July 25, 2025, the Philippine Supreme Court declared the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte unconstitutional, citing a violation of the one-year rule in Article 11, Section 3 of the Constitution. The court clarified that while it did not absolve, so hindi daw nila, kumbaga, hindi nila inaabsuelto, no? Hindi daw nila pinapawalang sala itong si Sara Duterte. It did not absolve VP Duterte of the allegation. So mga kaibigan, malinaw, sabi ng korte, hindi nila pinapawalang sala, no, si Sara Duterte dito sa mga allegations. It judged that the proceedings were invalid due to the constitutionally mandated limitation on filing impeachment complaint against a public official more than once in a 12-month period. So mali nga to eh. May mali dito mga kaibigan eh. Kasi filing lang ito eh. Filing. Hindi naman siya inaksyonan eh, no? As a consequence, the court ruled any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. So mga kaibigan, pwedeng mag-file ulit ng impeachment sa February 6, 2026, no? At narinig ko kahapon, no, nanood ako kay Richard Hideran. Kinapanayam niya, interview niya si Senator Trillanes. At yun nga mga kaibigan, tsaka doon sa isang 1PH ba yun, no? In-interview naman yung Dilawan din, yung pamangkin ni Noynoy Aquino. Ang sabi nila mga kaibigan, pagsapit nitong February 6, no? Pag mag-file ulit ng impeachment, ay magpa-file sila ng impeachment, no? So kung hindi matuloy ito, sakaling hindi talaga matuloy, magpa-file sila ulit, no, sa 2026. At ang sabi nga po ni Senator Trillanes, parang ang ginagawa lang daw dito ni VP Sara Duterte ay pinoprolong lang niya yung yung agony. Kumbaga mga kaibigan, pinapa-delay, pero doon din naman ang bagsak. Impeachment din. Kasi hindi siya talaga titigilan, mga kaibigan. Tingnan niyo, meron pang 2026. May 2027 pa. 2 taon pa yan, mga kaibigan. So pagtungtong ng February 6, mga kaibigan, malapit na yun. Malapit na yun. Ano na ngayon? Mag-August na. Pagtungtong ng February 6, mga kaibigan, pa-file yan. Yan another impeachment. The same impeachment, mga kaibigan. The same articles of impeachment. The same case. So ipa-file yan, mga kaibigan. At madadagdagan pa yan. Kasi marami pa siyang mga pinagsasabi ngayon na foul. So madadagdagan pa yan yung mga articles of impeachment niya. At madadagdagan pa ang mga ebidensya. So anong bottom line dito? Patagalin mo man yan ng patagalin, okay, tatagal yan. But pagdating ng February 6, mai-impeach ka pa rin. Impeach ka na naman. At natitiyak ko, pagdating ng February 6, 2026, talagang sure ball na yan na aaksyonan na yan kaagad, yung impeachment na yan.
para hindi na yan tumagal. Lalong-lalo na 2026, 2027, 2028, oh, meron pang 3 taon, 'di ba, mga kaibigan? So, yung iba diyan ng mga senador, guys, ay hindi sila magkukumahog, 'di ba? Hindi katulad nung na itong 2025 na nagkukumahog sila dahil eleksyon. May eleksyon, kaya yung iba ayaw nilang magdesisyon na mag-trial kasi nga may eleksyon at sila ay nangangampanya. Pero sa 2026 wala ng eleksyon 'yan. So, ibig sabihin, 'pag natanggap na nila yung verified complaint galing sa House, aaksiyunan na kaagad nila 'yan, 'di ba? So, ibig sabihin dito mga kaibigan, wala talagang lusot si VP Sara Duterte. Kasi mga kaibigan 'no, ang mga dilawan ang very persistent dito, na talagang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Hindi naman ang Marcos, mga kaibigan, Ito sasabihin ko sa inyo, ang Marcos wala, hindi masyadong dito 'no, pero ang mga dilawan sila talaga ang very persistent na ipa-impeach si VP Sara Duterte. Sila talaga ang nag-i-initiate, sila talaga ang nagfa-file ng complaint. Pero yung mga Marcos hindi naman, Tingnan niyo yung mga nag-file ng impeachment, 1, 2, 3, puro dilawan. Tsaka yung mga progressive, 'di ba? So, ang ginawa lang nung ika-4 na impeachment, kinonsolidate nila, tiningnan nila ano yung mga malalakas, na mga articles of impeachment at yung mga ebidensya, may mga malalakas na ebidensya at kinonsolidate nila, pinagsama nila at nagka-up sila sa 7 articles of impeachment at pumirma ang more than 1/3 ng mga kongresista. Kaya automatic impeach si VP Sara Duterte. Yun kasi ang nakalagay sa ruling, 'di ba? So, kitang-kita natin mga kaibigan na ang talagang gustong-gusto na ma-impeach itong si VP Sara Duterte, itong mga dilawan, no? At persistent sila mga kaibigan. Pagdating ng February 6, 2026, mag-i-start na yan. Pa-file agad yung mga yan ng impeachment. Kaya wala pa rin kawala si VP Sara Duterte. 'Di ba? Walang kawala. At mga kaibigan, hindi nila pwedeng sabihin na, ay, huwag na yan kasi ganito, ganyan. Mga kaibigan, nasa batas natin yan, nasa constitution natin ang impeachment. 'Di ba? Kaya wala po silang magagawa. So, ibig sabihin dito, pinapatagal lang ni Sara Duterte ang kanyang agony. Dahil pagdating ng 2026, ganun na naman ang kakaharapin niya. Bakit hindi na lang kasi siya maging matapang na harapin ang trial? Sabagay, tatak Duterte, duwag. Yung tatay, hinamon. Naghamon yung tatay. Naghamon si Rodrigo Duterte, naghamon kay Carbonell ng pistol jewel. Pinuntahan ni Carbonell, kumasa si Carbonell. Anong ginawa ni Duterte? Nagtago, hindi pumunta. Duwag, di ba? Tatak Duterte, duwag. Ano pa? Hinamon ni Duterte si Justice Carpio ng debate. Kumasa si Justice Carpio. Anong ginawa ni Duterte? Umayaw. Tatak Duterte, duwag. Di ba? Baste. Naghamon din. Carbonell, duel daw sa Luneta. Pumunta si Carbonell, nag-antay kay Baste, walang nag-show up na Baste. Pangalawa, hinamon si General Torre. Suntukan daw sila ni General Torre. Kumasa. Kumasa yung matanda na general. Ngayon, takot siya. Lumipad sa Singapore para meron siyang dahilan na wala naman siya dito Kaya hindi siya makapag-vaccine. Para may dahilan siya. Tumakas. Napaihi sa saluwal.
Sa sobrang takot, napaihi sa saluwal, tumakas. Eh, baka nga napatay pa yun, eh. 'Di ba? So, tuloy tayo ha. As consequence, the court ruled any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Why February 6, 2026? The one-year rule. The 1987 Constitution restricts that no impeachment proceedings may be initiated against the same official more than once within a one-year period. What constitutes a complaint counts as soon as any impeachment case is formally filed, even if it is later archived or dismissed. Yan. So sabi dito, what constitutes a complaint counts as soon as any impeachment case is formally filed, even if it is later archived or dismissed. So kita nyo medyo binago nilang ruling nila, no? And then number 2, which filing triggered the ban? Okay. 4 separate complaints were filed. December 2, 2024, December 4, 2024, December 9, 2024. Tapos yung isa naman, February 5, 2025. This fourth one was formally endorsed by 1/3 of the House and transmitted as article of impeachment to the Senate. Yan. The court considered that until February 5, 2025, the first 3 were in effect, archived, or terminated when the fourth complaint became the operative filing. So binago nila ang kanilang ruling. Hindi nila sinunod yung mga nauna nilang ruling. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Kung hindi ba si VP Sara Duterte itong i-impeach, the same din ba ang gagawin ng Supreme Court? Kung hindi si Vice President Sara Duterte ang pinapa-impeach, babaguhin ba kaya nila ang kanilang ruling? Kasi binago nila yung ruling nila eh. Hindi nila sinunod yung mga ruling nila noon na pinagbabasihan ng House of the Representative. Eh, eto ngayon yung tanong, bakit binago ninyo ang ruling nyo? Wala naman kayong pinalabas na kahit announcement, memorandum sa mga lawmakers. Wala naman kayong ipinalabas, 'di ba, na ito dapat naglabas sila ng kahit memo man lang, no, sa House of the Representative na pinapaalam nila na ito na yung bagong ruling namin. Wala naman, 'di ba? So, kitang-kita dito, binago po nila ang kanilang ruling pagdating po dito sa 1-year bar rule na to. No, binago po nila. So, ito the counting 1-year period. Ito na yung paano ika-count, no? Since the fourth complaint was transmitted on February 5, 2025, the 1-year starts from the date of endorsement. Hence, the earliest date a new complaint can be validly filed in February 6, 2026. So, pwede daw mag-file ulit sa February 6, 2026. Hence, the earliest date a new complaint can be validly filed in February 6, 2026. Critics have noted that this skips past the December 2025 window, effectively adding extra months that are not strictly covered by the Constitution's language, which some argue should have allowed refiling by December 3, 2025 instead. But the court interpreted the 1-year rule based on the final active filing, not the earlier archive attempt. Yan. Yan yun, mga kaibigan, no?
Yan po yung ruling na ginawa ng Senado. Yan. So, ang tanong natin, kung hindi ba si Vice President Sara Duterte, the same din ba ang gagawin nila? Di ba? Okay. Okay. Sabi naman dito mga kaibigan, ano lang natin yung komentaryo dito ng ilang senador, no? Nagsabi po ni Kiko Pangilinan, umalma si Kiko Pangilinan sa desisyon ng Korte Suprema matapos itong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, kasing bantay lang ng sangay ng pamahalaan ng Korte Suprema ang Kamara at Senado. Kaya maling harangin ng Korte ang proseso ng impeachment. Correct po siya doon, no? Tama po siya. Mali talaga, no? Kinapon ng Korte Suprema ang House of Representatives at Senado sa usapin ng mandate at eksklusibong kapangyarihan nito sa impeachment proceedings. Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo mga kaibigan, pwede namang ipa-impeach sa Kongreso itong mga justices na to, yung 12 o yung 13 na bumoto ng no to impeachment, pwede nilang ipa-impeach yan. Lalong-lalo na may numero yan, mga kaibigan, no? Yung mga nagsipirma, ilan yung pumirma? 1/3. Sobra sa 1/3, mga kaibigan, yung pumirma. Kung lahat yun, may mag-file ng impeachment, may mag-initiate, pagkatapos pirmahan yun ng 1/3 ng mga congressman, wala. Impeach talaga yung mga justices na yan, no? So, tapos maganda kapag in-impeach sila, mga kaibigan,